Bossing. At ang isa pang balita ay patungkol naman dun sa ad cautelam. Yung pagsagot ni Inday Sara kasi naman itong mga putanginan to, lalo si Risa Ontiveros na kupal na may bali-balitang nagbabayad na naman ng mga testigo para makapanira ng kapwa niya, bait-baitan, pero demonyo naman pala talaga. So nagmamadali sila, di ba? Sagutin na lang, sagutin na lang, sagutin na lang. Ayun na, sumagot na. O tingnan ninyo kung anong sagot nila sa sagot ni VP Sara. Tanggap ng kopya ng sagot ni Vice President Sara Duterte sa writ of summons ng Senate Impeachment Court ang House of Representatives ilang minuto bago mag alas 4 ng hapon ng Lunes, June 23. Sa nasabing dokumento, pinadidismiss ng kampo ni VP Sara sa Impeachment Court ang impeachment complaint dahil paglabag umano ito sa 1-year bar. Di ba? Ang ganda. Kasi may summon, okay? At doon sa summon, nandoon yung articles of impeachment. Tapos nandoon na yung mga yung mga tawag diyan, yung mga reklamo sa kanya. Anong sagot ni Inday Sara? Sinagot ni Inday Sara yung demanda sa kanya by means of dismiss yan due to technicalities. Ito yung mga nilabag nyo, bong. Kayo pinupulitakan nyo lang ako. Ngayon nagagad sila. Sabi nila, hoy, ba't hindi naman sinagot yung mga akusasyon sa kanya? Ba't hindi na lang kasi sagutin? Bakit pinadidismiss? Iniiwasan, gago. Hindi iniiwasan ni Inday Sara. Yung karapatan niya na lahat ng legal remedies magamit niya para hindi na siya mapagod ipagtanggol yung sarili niya. Besides, kayo lang naman ang maingay na inilalabas ninyo kung ano yung articles of impeachment, yung inyong mga pinangahawakang ebidensya kay VP Sara. Ganito katalino yung team ni VP Sara. Hindi nila hahayaan na malaman ng kalaban kung papaano nila sasagutin yung mga paratang sa kanila. Gigil na gigil ang Kongreso kasi nung nakita nila yung sagot, technical at saka pinadidismiss yung kaso dahil sa illegal na ginawa ng mga congressman. Hindi daw sinagot ni Inday yung mga paratang sa kanya doon. Kaya nga may impeachment court eh. Tanga-tanga ba kayo? Kumbaga sinasabi nyo, ninakaw ni VP Sara yung 20 pesos ibinigay kay Boss Dada. Gusto nyo sumagot si VP Sara na hindi totoo yan kasi hindi ko kilala si Boss Dada. Gusto niyo siya sumagot ng ganun? Hindi. Sasagot si VP Sara sa lahat ng paratang nyo, punto per punto, sa proper forum. Ano yun? Impeachment court. Kaya nga siya merong defense, meron kayong prosecution, maglalabasan kayo ng ebidensya. Maglalabas sila ng kontra-ebidensya. Diba? Maglalaban yun. O ngayon, kung ipapaalam na ng mga abogado ni Inday Sara kung ano ang rebuttals ninyo doon sa mga bintang nila, di putang ina, alam nyo na kung paano nyo aatakihin yung kliyente nila, tama? Pero ngayon, dahil blanco kayo, hindi nyo alam kung anong sagot ni VP Sara sa mga bintang ninyo, pagdating ng impeachment, nilatag nyo yung inyong ebidensya, biglang masasagot ni VP Sara yung ebidensya nyo dahil alam na nila kung paano kayo didepensahan kasi lahat pinipress ko nyo eh. Lahat ng ebidensya na hawak nyo kay VP Sara, pinipress ko nyo eh. So ngayon, alam na nila kung paano kayo ika-counter. Ngayon, sasabihin ba nila sa inyo yung gameplay nila? Hindi. Pagdating natin sa impeachment court, ipinakita mo yan, tatapatan ko yan. Ngayon, wala kayong panlaban doon sa itinapat nila. Bakit? Kasi hindi nyo alam kung ano yung meron silang hawak na ebidensya din. Kaya gigil na gigil yung mga congressman. Akala nila, malalaman nila yung laman ng utak ng defense team. No. Yung sagot namin sa inyong demanda ay kabulastugan. Kung halimbawa hindi ayaw nyo na sagutin itong tanong namin, itong aming sagot sa inyo, ayaw nyo nang sagutin, di goods, magkita-kita tayo sa korte. Pagdating natin sa korte, lahat ng ebidensya nyo na binanggit ninyo sa inyong mga press con, sa inyong mga affidavit, sa inyong demanda, sasagutin ng team ni VP Sara. Ang problema, mahihirapan kayo mag-counter. Why? Kasi nga, ngayon nyo lang maririnig kung ano yung sagot doon sa specific na mga tanong ninyo. Mahirapan kayong magplano. Utak lang yan. Utak lang yan mga bossing. Kung ako, parang basketball lang yan. Kung meron akong play na ina-assign, na dinidesign, putangin lang yan. Alam nga na may paalam ko sa iyo, di pag nalaman mo yung play ko, di na-stop mo. Natapalan mo yung tira, di ba? Bobo pala kayo eh. Nagbatas na paghahain ng iisang impeachment case laban sa impeachable official. Ayon kay Attorney Princess Abante, spokesperson ng Kamara, delivered ang dokumento sa Kamara ng isang mensahero mula sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm, ang bumubuo sa defense team ni VP Sara para sa impeachment trial.
Giit naman ni Attorney Antonio Bucoy, tagapagsalita ng House Ayan, it's a response. But it's not what it's supposed to be. Di ba? Ang ini-expect nila, yung response sa mga akusasyon nila. Kasi pagka nag-respond sila sa akusasyon, malalaman natin anong depensa nila. Babasagin natin yung depensa nila. Ganun eh. Hindi binigay ng mga abogado ni Inday yung depensa, ulul, sa mismong laro. Sa mismong laro, dun natin malalaman. Sa mismong basketball, dun yung malalaman kung anong depensa namin. So na ba? 1, 2, 2, 2, 3. O box 1, dun yung malalaman sa laro na mismo. Magugulat kayo. Kaya taing-tai itong mga ito kasi nga putang ina hindi nila hindi nila makalculate itong grupo ni Inday. Tas nakita ko nila yung mga abogadong gagaling. Kaya nagrereklamo sila, putang ina 16 ang gagaling ng mga to. Wala daw pera pero ang daming abogado. Putang ina yan ang ano ninyo, yan ang hindi ninyo alam. Merong mga alam mo na, mga sumusuporta sa mga Duterte na tahimik lang. Hindi lahat nakikita ninyo. Hindi sila kasi ang mga Duterte hindi katulad yung iingay ninyo eh. Lahat inaano niyo para gusto niyo magpasikat kasi eh. Parang sa mga vlogger din yan. Yung mga vlogger na bago gusto kagad sumikat eh. Ayaw dumaan sa proseso eh na kailangan mong paghirapan yung tiwala ng mga subscribers eh. Gusto nila yung mga congressman, mga bagong congressman, pa-preskon para makilala sila. Ang mga Duterte hindi na sila ganyan. Hindi na nila kailangan yan. Si Pangulong Duterte nga nakakulong, pinag-aawayan pa ng mga babae. Ganyan katatindi mga Duterte. Wherever Duterte goes, everybody follows. Kung saan tumayo ang isang Duterte, dadami ang tao dyan. Lagi ninyong tatandaan yan. So, gigil na gigil sila. Gigil na gigil sila. Prosecution Panel, isang tugon ang inihain ng kampo ni VP Sara sa impeachment court pero hindi ito ang nararapat. Inaasahan na rin nila ang prayer for dismissal ng pangalawang Pangulo. Para naman kay House Prosecutor, Manila 3rd District Representative Joel Chua, normal na proseso ang impeachment reply ni VP Sara. Normal yung proseso. Tama, mali. Walang mali. Nabasa nyo yung strategy nila? Hindi. Yung strategy nyo, nabasa nila? Oo. Basang-basa nila yung strategy nyo. Tangina, meron na kayong spokesperson. Salita pa kayo salita eh. Yun naman po yung normal process dahil binibigyan sila ng extendable period of 10 days to file their answer at kami naman ay bibigyan ng non-extendable period of 5 days to submit our reply. Pero ayon kay Iloilo 3rd District Representative So nasa kanila daw, magre-reply sila o hindi. Wala mang di na mag-reply yan. Wala na yan. See you in court. Ang maganda pa nito, mga bossing. Ito pa maganda ha. Ito pa maganda. Alam mo kung ano yung sagot nila ni Inday, di ba? Dismissal. Dismissal yung sagot ni Inday. Magkaaway ang Senate at Congress ngayon. Papaano kung magdesisyon, magbotohan ulit. Sabi ni Inday, dismissal. May motion to dismiss. Who will vote for the dismissal? Boom, 18 na naman. 5 na naman yung wala. Nga. Di ba di tapos? Dismiss. Putang ina niyan. Wala nang hearing. Wala nang hearing. No, hindi pa siya pwedeng hindi na pwedeng isang pa yung parehas na kaso na yan. Double jeopardy na yan. Hindi, pag impeachment yata pwede. Ewan ko. Pero ang galing ng natin. Ang galing ng vice presidente natin. Pero sige.